Tayang aabot na sa mahigit 14 na milyong Iranian ang nagpahayag ng kanilang kahandaang ipagtanggol ang bansa sa ilalim ng Jan Fada o pag-aalay ng buhay para sa bayan. Ayon sa pahayag ni Iranian President Masoud Pezeshkian, siya mismo ay nagparehistro na rin para sa naturang military service na isang malinaw na senyales ng matinding paninindigan ng pamahalaan. Kasabay nito, nagsimula na rin ang mga sibilyan ng Iran ng mga hakbang para protektahan ang kanilang mga kritikal na infrastruktura ng bansa. Sa ilang video na kumakalat sa social media, makikita na bumuo ng human chain ang mga Iranian sa paligid ng mga power plant upang hadlangan ang posibleng pag-atake ng US at Israel. Ayon sa mga lokal na opisyal, walang Iranian ang nagnanais na masira ang kanilang mga pasilidad kaya't handa silang itaya ang kanilang buhay para dito. Samantala, naglabas naman ng matinding babala ang Iranian military kaugnay ng mabagsik na banta ni Trump at posibleng pag-atake ng Amerika sa mga power plant at tulay ng Iran. در صورت عملی شدن تهدیدات آمریکا در خصوص نیروگاه‌های ایران بلافاصله اقدامات تنبیهی انجام خواهد شد. همه نیروگاه‌های برق، زیرساخت‌های انرژی و فناوری اطلاعات رژیم صهیونیستی و شرکت‌های مشابه در منطقه که سهامدار آمریکایی دارند به طور کامل تخریب خواهند شد. Giit ng Iran kung tatargetin ng mga pag-atake ng US at Israel ang mga sibilyan at kritikal na pasilidad ng bansa ay agad nilang gagantihan ito ng mas matinding puwersa. ما از ابتدا اعلام کرده بودیم که هر تعرضی به اهداف غیر نظامی با پاسخ مضاعف به منافع دشمن در هر نقطه از منطقه روبرو خواهد شد. در صورت تکرار حمله به اهداف غیر نظامی، مراحل بعدی عملیات‌های تهاجمی و تلافی جویانه ما بسیار کوبنده‌تر و گسترده‌تر اجرا خواهد شد و ضررها و خسارات آنها در اصرار بر این رویکرد چند برابر خواهد بود. Dagdag pa ng Iran, posibleng lumawak pa ang saklaw ng kanilang pagganti at mas lalong titindi ang mga susunod na pag-atake kung magpapatuloy ang Amerika at Israel. Ayon pa kay Iranian Major General Abdullahi, handa silang gamitin ang mga bago nilang armas na posibleng tumapos sa operasyon ng kanilang kalaban. Binigyan din ng Iran na handa ang kanilang mga sundalo na mamatay bilang mga martir sa pagtatanggol sa bansa laban sa militar ng US. Kaugnay nito, naglabas din ng babala ang Iran's Revolutionary Guard o IRGC sa mga kalapit bansa sa rehiyon. Ayon sa kanila, tapos na ang kanilang pagpipigil at handa na silang targetin ang mga bansang may kaugnayan sa Estados Unidos at mga kakampi nito sa Gulf region. Iginiit ng IRGC na maaaring maapektuhan ang supply ng langis at gas at posibleng mawala ng akses ang mga naturang bansa sa rehiyon sa loob ng ilang taon. Sa gitna ng tumitinding tensyon, inihayag din ng Iran na sinuspindi na nila ang lahat ng diplomatiko at indirect communication sa Estados Unidos. Nagpadala na rin ng sulat ang Iran sa United Nations upang ireklamo ang mga patuloy na pag-atake ng US at Israel sa kanilang mga pasilidad kabilang na ang mga nuclear facilities na anilay para lamang sa mapayapang layunin. Sa gitna ng mga babala, nagpapatuloy ang aktwal na sagupaan sa ground. Kinumpirma ng Iran ang mga pag-atake ng US at Israel sa mga kritikal na infrastruktura ng bansa, kabilang ang mga tulay, highway at mga riles ng tren. Isang pinakabagong insidente ang pagbomba sa isang railway sa Karaj kung saan ilang sibilyan ang natamaan. Ayon sa mga ulat, may mga nasawi at nasugatan sa nasabing pag-atake na lalong nagpalala sa takot ng mga residente sa loob ng bansa. Kasunod nito, naglunsad din ng mga pag-atake ang Iran laban sa Israel. Patuloy ang palitan ng pag-atake ng magkabilang panig habang lumalawak ang saklaw ng digmaan sa buong rehiyon. Noel Polyarco, humahataw sa balita ngayon.